Ang bawal ang pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sama ko po ngayon si Monica Veralio para sa atin hong bawal ang pikon team na rumoronda, nagpapatrolya Saan-saan? at pumapasada. Parang Nagmamasid, nagmamanman. sa iba't ibang lugar para sumagap ng mga nakapipikong sitwasyon, nakapipikong tao at nakapipikong bagay. Ang Eto dami kuya, itong istoryang ipapakita natin, gumapang kami dyan. talaga. Parang gapang yung lakad namin. Dahil, Literally, Oo, dahil medyo undercover yung ginawa natin. Aha, undercover to ha. Medyo. Undercover, Medyo ha? kuya. Talaga? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Sa sikip po kasi ng daloy ng mga sasakyan, kinakailangan natin na mas maraming alternative na dadaanan. Pero ano ba itong nangyari sa isang kalsada ho dito sa may dagat-dagatan Caloocan? Ang kalsada po ay hinarangan at tinayuan ng mga paupahang bahay at ginawang parking area. Puntahan agad natin ito. Kasama si Monica Veralio at ang Bawal ang Pikon team para makita natin kung ano ba yung kanilang mga naobserbahan at kanilang sinubaybayan na isinumbong sa ating programa ng isang nagmamalasakit na residente doon po sa lugar na yan. Eto na ang kahindik-hindik. Ito, hindi na yan ang tawilis ngayon. Hindi na alam po tawilis niya kon, yan ang tawilis eh. Street eh. Dati. Yung ngayon, wala na yan sa mapa yan. Nasaan na ang bahagi ng Tawili Street? Yan ang tanong ng isang concerned citizen na lumapit sa ating kuya. Anya, dito daw kasi sa Barangay 28 Dagat-Dagatan, Caloocan. Ay tila bulan na lamang na naglaho itong bahagi ng nasabing kalye at hindi na nga raw madaanan ng mga motorista. Kaya naman ngayong umaga, yan mismo ang aalamin ng ating team at susubukan natin sagutin ang katanungang yan. Ano talaga yung dinadaanan namin eh, kasi pag nag-ano kami ng truck dyan kami diretso pasok. Medyo maraming nagpapaupa dyan sa loob. Ginawang paupahan yung kalye. Paupahan niya. Tapos sinarado nila. Minsan yung mga nagpaparking na truck dyan din sa loob. May bayad din. May bayad din. Kaya naman pala kuya, hindi makita ng mga motorista itong Tawili Street, nilagyan na ng malaking gate yung kanyang bukana. Ito po yun, yung nakikita nyo sa aming likod. At ngayong umaga, sisilipin natin kung ano nga bang nandoon sa loob. Kasi balita natin, ginawa na nga ring residential area itong malaking bahagi ng Tawili Street. Tara! Kuya, pagpasok mo pa lang kitang-kita mo na yung kalsada nahati na halos sa dalawa. Yung kabila na lang yung maluwag, yung kabilang bahagi, ginawa na nga mga residential area. Ginawa ng mga bahay. Tara, lapitan natin at tingnan natin kung ano itsura ng mga bahay. Even itong, kuya, itong daan, ginawa na rin parking lot. So, talagang malaking bahagi nitong daan ay hindi na nadadaanan. So ito kuya yung itsura ng mga bahay. Karamihan, konkreto na. So ibig sabihin, matagal nang nakatuyo dito itong mga bahay na ito. Nakapagtataka lang kuya dahil sabi nila, taong 2004 and earlier than that, nadadaanan pa daw itong kalye. At ngayon nga, ganito na itsura. Sarado at malaking bahagi ay residential area na. Ito kuya, yung natitirang open space. Naging basketball court na. Alam mo kuya, kung hindi ko alam na ito ay Tawili Street at dating daanan ng mga sasakyan, hindi ko iisipin na ito ay isang kalye. Dahil kung titignan mo, parang na siyang isang maliit na komunidad na mayroong bahay, may basketball court, at ito nga, napakakitid na. May mga halaman na sa paligid. Kuya, ito yung kabilang dulo ng Tawili Street. At katulad nung nakita natin doon sa bungad, ginawa na ring residential area itong malaking bahagi ng kalye. At hindi na rin nadadaanan at bilang patunay tingnan nyo po. Nilagyan na nila ng harang o gate
yung mismong pasukan nitong Tawilis Street. Ang alam ko dyan dati, dinimulis na ng MMDA dati yan. Kaso lang hindi naman bumalik din ulit. Malaking tulong din nga yan. Kasi pag matraffic doon sa stoplight dyan kami nadaan. Nasaan ang bahagi ng Tawilis Street? Narito pa naman kuya. Yun nga lang, kung dati ito ay kalsada para sa mga motorista, ngayon, ginawang tirahan na. Nakaririnig naman talaga tayo ng mga insidente kung saan mayroong mga residential areas na ginagawang kalsada. Pero ngayon lamang po tayo nakarinig na yung kalye ay ginawang residential area. Kaya naman po bukas ang aming linya para sa mga kinauukulan ng lokal na pamahalaan ng Caloocan para naman po marinig ang inyong panig at maipaliwanag sa amin kung ano nga bang nangyari sa Tawilis Street. At para naman po sa ating mga kasambahay, lagi po tayo maging mapagmasid at mapagmatyag at laging ibulgar ang mga nakapipigong tao at bagay sa ating bayan. Yan. Ngayon ka lang ba nakarinig ng kuya? Tawilis, nakarinig na ako, kinakain namin yung tawilis. Pero yung ginawang bahay, ginawang residential. Nahihiwagaan ako paano Paano nangyari, Hindi, diba? tsaka anong arrangement doon. Dahil naging residential area yung kalye. Tapos nilagyan pa ng gate. Nang harang, Diba? tama. Gate pa, kita mo bakal yung gate. Parang akalain mo talaga compound. Hindi mo naisipin Isipin na talaga na kalye. kalye. Or kung dadaan ka man doon, tapos ganun pa yung itsura nung kalsada. Diba dahil yung part dito sa may puro putik eh. Puro Diba? putek doon sa isang bukana. Doon sa kabilang bukana Sa kabilang naman, bukana. yun yung medyo konkreto na yung mga bahay. Na mayroon ng gate. Na meron ng gate. Pero Oo. parehas ay kuya may gate yun. Mas maganda parehong may gate na. parehas Mas may maganda lang yung gate Mas dun sa maganda yung kabila. gate ng isa. Malaman lang po natin kung ano po istorya nito. Kasama ho natin si Captain Edgar Galgara ng Barangay 28 Dagat-Dagatan, Caloocan City. Cap, magandang umaga po. Magandang umaga po, kuya. Opo. Magandang umaga po, kuya. Kasama ko si Monica Beralio. Morning, Sir, sir. tanong lang po kami, Cap. Ano ba istorya ng Tawilis po na yan? Opo. Ganito po istorya niya. Yung panahon ng aking ama, nung namumuno, ay talagang kalye ho yan. Meron siyang isang matanda ho dyan na caretaker na naglilinis ng kalye niyan. Nung mga panahon no ni Mayor Rico Mitcheberry, katunggali kami sa politika at nung panahon ng pagkatapos ng eleksyon noong 2010, napababa po kami dahil pinotesta po kami ng aming nakatunggali. Yung nakatunggali namin ang daw pong barangay captain noon, si Enrico Sky Aguilar. Ginawa nilang tinambakan nila yan, sinarado nila yan, ginawa nilang eco park, which I oppose at that time kasi kagawad ako at that time. Inoppose ko yung pagtatayo niyan, but then again, outnumber po ako noon dati dahil nga political enemy ho kami. Ayan ho nangyari. May buhaya pa nga ho silang inilagay dyan dahil may swimming pool ho yan eh. Buwan. Kaya may buhaya po dyan. Kaya nung pagbalik ko, nung nanalo ko sa Supreme Court decision, yan ang unang-una kong pinaalis, yung buhaya. Kasi sa amin pag sinabi yung dagat-dagatan, talagang prone kami sa baha. Kaya nakakapangatakot kung yun po yung unang concern namin. At that time ang mayor po noon si Recom, nung kami naninikluhod po sa kanya na talagang buksan. Kasi wala akong nakitang batas na talagang pwedeng isara ng isang gobyerno ang isang kalye para gawing tirahan. At gawin pang residential, no? Opo, totoo yan. Nung naupo ako, pinilit po namin pabuksan yan at hanggang ngayon sumulat kami sa bagong mayor namin, si Mayor Oka Malapitan. Nung isang taon pa mahigit, na hiningi kami ng tulong para mapagiba kasi natatakot din kami dahil may mga residential area na may mga pagka may bubong na ang isang bahay kahit squatter may mga karapatan na Tsaka konkreto pa yung mga nandiyan dyan ngayon. At gated pa. May 25 na bahay ata ang meron dyan. At para silang para na rin pong nasa gated subdivision. Opo, totoo yan. Kaya nga ako, pilit kong kinakausap ang aking mga kagawad para gumawa kami ng resolusyon na sulatan ng mayor namin na pag-iba na yan.
Actually, akala nga ho namin November eh. Kasi nagbigay na nata ng notice ang pamahalaan lungsod ng Caloocan. Eh hanggang ngayon ho ata parang malalakas ata ho ang mga namumuno dyan sa loob ng Eco Park na yan kung tawagin nila. Bakit sino ho ba ang namamahala dyan sa loob na yan, Kapitan? Si Edgardo Abrenica po, yung katapat po niyan na mayroong tindahan no ng baril. Yung ano ba tawag doon, ng mga pyesa, mga supplies po pampulis. Aha, okay. So in other words, ito po ay inilapit na ninyo sa mayor. Opo. Tapos itong sinasabi niyong namumuno, hindi ba sakop ninyo itong lugar na ito, Kapitan? Opo, sakop po namin yan. Sakop ninyo bilang chairman, hindi ba? Opo. Pero hindi nyo kaya hindi nyo kaya namumuno diyan. Hindi, ang namumuno po niyan, sir, kasi po nung panahon ni Echeverri po, ni Mayor Echeverri nung panahon na yun, talagang kami kalaban alam naman natin pagka tayo kalaban sa politika, para po ang lahat ng ating daing at mga request lagi pong nadi-deny. Maniwala man ho kayo sa hindi naman ho maitatayo yan nang wala hong basbas din sa taas. Pero kayo na ho nakaupo ngayon eh. Opo. Kaya nga po ginawa po namin, dahil nga po may mga gamit din dyan ng ilang barangay, may bombero dyan ng barangay na inuwan ng dating namumuno, yung nakalaban namin sa politika, sinira nila, ninakaw nila, sumulat na kami sa lahat ng ahensya para tulungan kami na mabuksan ho yan kasi masyado na hong malaki. Diba, ano ho ba ang kailangan para tanggalin yung gate na yan? Considering na sakop po ng inyong barangay, wala ho ba kayong karapatan dyan, Kap, para Meron po. Meron po. Meron pala kayong karapatan. Bakit ho hindi ninyo magamit? Ang amin lang po, Kuya Daniel, hihingi nga po kami ng tulong. Unang-una po para mapag-aralan namin legal. Yung mga gawin namin sa mga nakatira doon. Hindi ho. Una muna, Kap, mawalang galang na po. Una muna ho, hindi ho ba pwedeng buksan ang kalye muna na yan at tanggalin yung gate? Dahil hindi naman ho yan dapat nilalagyan ng gate dahil yan ho ay pampublikong daanan. Opo. So hindi ho ba ninyo kayang gawin yon sa ilalim ng inyong kapangyarihan at tanggalin ho yung gate na yan at linisin yung kalsada? Kahit na ho yung natitira lang, wag na muna ho yung mga nakatira dyan at yung mga nakatayong bahay dahil of course there will be some legal implications dahil these are considered squatters but you need to look for a location or relocation site na pagdadalhan sa kanila bago nyo sila dyan maialis. Pero yun hong mabuksan yung kalsada at mapagana ho yung kalsada, matanggal ho yung gate na yan na nakalagay magkabila, hindi ho ba kayang gawin ninyo sa ilalim ng inyong karapatan yung Kapitan? Alam nyo, Kuya, kung makikita nyo yung gate, nakalagay ho sa gate yung pangalan po ng mayor. Medyo nag-aalangan din ho kami. Pero pagkatapos ho nito, Kuya, hindi ho, kahit na ho ba, ibig ho ba nyo sabihin, pag nilagyan ng pangalan ng presidente yan, di gano'n na lang gagawin ko. Maglalagay ako ng harang, tapos lalagay ko pangalan ng presidente, hindi nyo na pwedeng galawin. Para hong malayata sa katwiran yung ganon. Hindi po. Naiintindihan ko po kayo, Kuya. Nga lang po, kami may pag-uusap na ng lokal na pamahalaan, kaya nga ipapalog ko mamaya. At saan nyo po mamaya Kuya, gagawin nun natin ng parang para mabuksan nun yung mga gate na yan. Opo, ang akin lang naman po, at least, naiintindihan ko po kayo. at least for a start, Captain, Kapitan, at least for a start, yun lang gate, tapos malinis yung kalsada para pwedeng madaanan. Kasi kumbaga, parang nilagyan mo na nga, nag-squatter ka na nga dyan, nag-squat ka na dyan sa lugar, parang inari mo pang, sa inyo ba ito? Parang ganon. Kaya nga napupulit na dahil sa mga taong malalakas politiko na gagawa nila po yung ganyan. Kaya po ngayon, nakikipagtulungan na po kami sa aming mayor na para buksan na ho yan. At saka... Tignan natin kahit buksan ho yung gate na yan, Kuya, kahit buksan ho yung gate na yan, unpassable po yan. Hindi rin madadaanan. Opo, Kuya. Bakit hindi madadaanan, Kapitan?
So, kasi nga ho, bahay sa kaliwa, swimming pool sa kanan, bandang dulo, parking, wala ho talaga para hong putol yung gitna po niyan, kuya. So hindi nyo ba pwedeng linisin yon? Kuya, nung nakaraan, no, nung bago matapos ng taon ng 2016, inuna na ho namin yung relokasyon nung nasa labas. Mm. Kasi kung dati, dadaan ho kayo sa dagat-dagatan namin nyo, marami hong illegal settler ho doon. Mhm. So inuna muna namin, kung makikita nyo dito sa bandang side na to, may mga waiting shed na ron. Inuna-una namin yun, nagpatayo ka ng waiting shed para hindi na ho maabalik yung mga illegal settler natin. Yung iba ho, inatid ng barangay, binigyan namin ng konting pinansyal na tulong para makalipat sa probinsya na at makapag-umpisa ng buhay. Okay. Ito namang pagdating po dyan sa Eco Park, hindi po namin ma-penetrate to dahil mayroon nung ilang mga politiko na Sino ho yun? ayoko na lang hong sabihin. Kuya, Pwede sabihin nyo para magkaalaman. Di ba? Baka malagay ho tayo sa alanganin, kuya. Para ho baka hindi ho ba dapat silang malagay sa alanganin kung totoo yung ginagawa nila na mali? Oo. Kasi kung mali talaga ginagawa nila, dapat sila malagay sa alanganin, hindi kayo. Kayo nakalagay ho sa alanganin ngayon dahil lumilitaw, napakatakot ho ninyo dyan. Para ano pat naging kapitan kayo? Wala po akong masabi, kuya. Ako nga po humihingi ng tulong siya. Gusto ko nga to mamidya na. At kung ako'y mapaparusahan dahil sa hindi ko pagtupad sa akin tungkol, tanggap ko po yung kuya. Kaya nga ho, ganito. Ibig sabihin, gusto nyo, dali natin ito kay DILG Secretary Sueno. Pwede po. Pwede ba kayo pumirma ng mga gumawa kayo ng inyong affidavit at papuntahan namin kayo na talagang hindi pinapansin yan dyan? Opo. Sige po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yan po ay natayo nung panahon na wala po kami sa pwesto. Yan po ay natayo ng panahon kami ay kasulukuyang dinidemanda, kasalukuyang may binababa sa pwesto. Ngayon ho na nakapwesto na kayo, di pag-iba naman ho ninyo? Kaya nga po nung naupo, dinadaan ko po sa legal na proseso. Una, sinulatan ho natin. Sinulatan natin yung mga naninirahan dyan. Gumulat po tayo sa ating mayor na para tulungan ho kami na mabuksan po yung lugar na yan. Dahil yan naman po talaga ang daing ng mga tao dito Sige, Kap, ganito Kap, abangan ho namin kung ano pwede pa ninyong magawa at mo-monitor ho namin. At the same time, ipaparating na din ho namin kay Secretary Sueno ito. At kung sino man ho yung sinasabi ninyong mga sumasagka dyan, ayaw ho ni Presidente Duterte ng ganyan Ayaw niya. Alam ko po yun. Diba? Kung sino man politiko na sinasabi ninyo na congressman o ano? Ano na lang ho, pagka nag-usap-usap na lang po kami ng mga lokal na ahensya po. Hindi kasi para alam ko din kung sino pupuntahan ko. At least tatanungin ko naman, bigyan natin Siguro po, kuya, mas maganda i-verify din po natin sa ating lokal na pamahalan dito kung para meron din mo silang maisagot doon sa... Sige po, gagawin po namin yan. At hindi ko po tulong niyo po. Kuya, papuntahan po namin papuntahan namin mismo si Mayor pagkatapos dali namin din doon sa dapat na puntahan. Pero papabalikan ko lang po kayo kung sakali, hingi din kami ng mga dokumento ho sa inyo at yung mga letters po ninyo na naipadala na po ninyo. Para po para alam din ho namin kung anong storya. Although meron tayong isang natanggap na sulat, Kap, ito po ipinadala ninyo, no? Dated po ito ng July, if I'm not mistaken, July of this year. July? Yes, July of this year. Basta marami na kami pinadalang sulat dyan Basta Pero July, one of the pinapalot namin letters. Yes, may kopya tayo kay one of the letters. Alright, so siguro matrace natin kung anong istorya at kung sino nga ba ang hindi uma-action dito. At sino nga ba ang malakas dito. Kasi sa atin naman yun lang tama. Ika nga, pagka tama, kakampi nyo kami. Pagka naman mali, itama ho natin para magkakampi pa rin tayo. Ayan. Sige, Kap, kami ay makipag-ugnayan sa inyo dahil yung tatay ninyo kakilala ho nung ko rin
Patay na po ang tatay ko po. Namatay po dahil sa ng loob dahil po sa paggawa ng lugar na yan. Ah, ganun ba? Ay, naku, nakikiramay ho kami sa inyo. Namatay na ho tatay ko. Yan po yung isa sa mga laban namin na hanggang ngayon nilalaban ko pa rin. No? Sige ho, at tulungan po natin, pagtulungan po natin, huwag naman sana makamatayan din ninyo yan. Po sa inyo para alam niyo naman masyado talagang mapolitika rito. Sige po. At makipag-ugnayan po kami ulit sa inyo, Kap ho. Opo, salamat po kuya. Okay. Sige po. Salamat po si Kapitan Edgar Galgana, Barangay 28, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Yan so may trabaho ka. This is another job for Monica. Pero kuya, gusto ko rin talagang i-follow up yung story kasi marami rin talaga kaming nakausap doon. Actually, lahat nung nakausap namin doon, walang gusto magpa-interview ng harapan. Lahat sila natatakot kasi Tatalikuran. Oo. Kasi daw, Kasi meron silang tinuturo kuya na na feeling nila yun daw yung nagpapaupa. The person behind it. Pero feeling nila yung tao daw na yun nababaka pa niya na medyo matataas na. naku. So gusto natin i-follow up kuya. Nothing more than feelings. So, yan, di ba? Ayan, tignan ho natin kung ano. Kasi parang pagkaya ng kultura pa rin na paiiralin ho natin. Bukas makalawa, ang atin hong bansa, pamumunuan na rin talaga ng mga sindikato. Di ba? Pagka pababayaan na din natin yung mga ganyan at pati yung kagaya ng mga nangyayari ngayon dito kay Kerwin Espinosa, bukas makalawa ho, baka maging presidente na natin dito diba? Sila rin. Presidente na ng Drug Association of The Philippines. hindi nga, International Drug Association. Meron ng mga galing sa IDA. kung ano-ano Nakakalungkot ho yung ganyan kasi sa atin naman gusto lang ho natin mailagay sa lugar. Hindi para ipitin ng kahit na sino pa man, di ba? Kundi para itama ho kung ano yung dapat na maitama. Sa amin naman, nakita ninyo, kapag ka ho maayos, pinupuri natin. Kapag ka naman ho ala sa lugar, gumagawa tayo ng paraan at nagbibigay tayo ng kamay para mabigyan ng pagkakataong maitama kung ano yung dapat na maitama. Kung patigasan ho ang mangyayari, hindi naman ho siguro tama na patigasan mo yung isang bagay na mali. Diba? Tsaka isang sad reality kuya, no? Parang tulad nung nabanggit ni Cap, kung sino pa minsan yung mga mali, sila pa yung parang kinakatakutan at matapang. Kung sino yung nagsasabi ng totoo, sila pa yung natatakot at nag-feeling na mag-alanganin. Tulad nga ng mga na-interview natin, parang lahat sila natatakot. If you think of it, sila pa nga supposedly ang matapang dahil sila yung nasa tama. May tula dyan si Balagtas Yung itong mundo'y balintuna, sinasabi niya. Yung, Nakuto na naman tayo sa mga malalalim. merong ganyan Di ba? Paano mo, pahanap mo kaya itong mundo'y balintuna, parang yung ang sinisikil medyo, talaga, papakilala mo nga sa akin yung kung sino yung mga kasi sabi nga ni walang kamag-anak. Walang kaibigan. Di ba? Walang kahit na kamag-anak ka pa ng kahit na sinong Poncio Pilato kung tarantado ka naman di ba? Ako ang mali ay mali. Ako kahit pag kamag-anak ko, dapat nga mas lalo ka magpakatino, kamag-anak pala kita. Di ba? Pagka kamag-anak kita, tatara-tarantado ka, ako unang kalaban mo. Kaya nga may mga kamag-anak ako na kahit kaibigan, wala akong kasi pagka mali Wala akong amor doon sa ipipilit mo yung mali. Di ba? Tayo nagkakamali, di tama natin, di ba? Lalo na nakita mo, dapat ma-realize mo yung mali. Pag na-realize mo, hindi naman tayo nagmamalinis na hindi tayo nagkakamali. Lahat naman tayo bilang tao, nagkakamali tayo. Pero once na na-realize mo sana, lalo na at dinudul-dul na sa mukha mo, mali yan. Eto naman, mali yan. Tama naman natin, di ba? Yung sinasabi mo, hindi ata alam nila yung sinasabi nila na sinisikil yung ang nagahari yung sinabi na ni Balagtas yan ang nagahari yung meron yan itong mundo'y balintuna di ba sa ni Balagtas kung sino yung mabuti yun ang parang pilit na sinisikil yun naman ang masama yun naman lang nagahari-harian kagaya biruin mo mas takot pa yung kuya, yung mga tao. Mas natatakot pa yung magsasabi ng totoo kaysa doon sa nagsisinungaling. Yes, kuya. Kasi ganyan yung parang mas natutuwa sila doon sa nagsisinungaling. May tao kasing ang nakakahiligan kasinungalingan.
Oh, nako. Oh, walang mangyayari dito. Hindi Follow up lilitaw yan. natin yan, kuya. Oo. Oh, sige Bigyan ka namin follow up. Paki-check mo na lang at walang kwenta yung nagre-research eh. Hindi umabot yung Oh, balagtas. pagbutihan mo, pagre-research mo doon sa ano ng story na. Sige, kuya. Tingnan natin kung mapabuksan mo yan. Ha? Sa Pilitin natin, pagbalik kuya. mo doon siguro, buko lang aabutin. Magde-disguise na ako, kuya. Tingnan natin kung Iba naman itsura ko. tingnan natin kung Kulat ako mapapabuksan. dun eh. Mag-ano naman ako. Unat naman buhok ko pag bumalik ako dun. Magsuot ka ng soft. Ay, pwede. Diba? Yung sinuot namin sa pelikula Suot ba? ka ng Oo. Sabi mo, raid. Oh. So, ang mahirap dun, kuya, hindi namin malaman. Kasi kung sino yung, kumbaga, people involved at yung mga taong... Tanungin natin kay Porky Porky, pumunta ka lang sandali. Gusto ko lang malaman kung sino... Mukhang may maibubulong sa akin si Porky kung sino yung mga involved dyan eh. Di dalin sa kinaukulan. Diba? Para malaan naman kung anong dapat malaan. Patuloy lang po kayo na magsumbong sa amin kung ano man yung... hindi ho tayo para manghiya ng kahit na sino. Hindi para... Ang gusto natin ay maging bahagi ng solusyon. Dahil alam niyo ninyo kung merong sumasaya, meron hong malungkot. At yung masaya sa mali, hindi ho kailanman maaaring ilagay yan na isang bagay na kapuri-puri, kaya napipikon ho yung iba. Kaya kung meron kayong nakikitang nakapipikon, tao, grupo, sitwasyon, bagay sa inyong lugar, subukan ho natin na pagtulong-tulungan na maging bahagi po tayo ng solusyon. At iparating nyo sa amin sa pamamagitan po ng pagtawag sa ating telepono 442-6244 o kaya sa pamamagitan ng email sa bawalampikonuntv@gmail.com. Small letters po lahat. Wala po kayong ilalagay na space. Mga problema po ay subukan nating malagyan at hanapan ng solusyon. Dito po sa Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.